you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my day I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and in darkest night. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Whoa. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. When my life lays down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. When my life lays down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running, and it keeps running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of So magandang umaga sa ating lahat dito sa Pilipinas at gayon din sa lahat ng mga nasa Amerika, nasa Canada, nasa New Zealand, Singapore,
at mga iba-iba pang mga lugar ay isang mapagpalang araw sa inyong lahat. So sa oras na ito ay muli ay tayo po ay magsama-sama upang patuloy na ating pong i-unveil ang lahat ng mga katotohanan hinggil po sa mga bagay na kailangan malaman po natin upang sa patuloy na paglalakbay natin sa daigdig na ito ay magiging matagumpay po tayo sa paglalakbay na matawid ang daigdig na ito hanggang sa kaharian po ng Diyos. So, buksan po natin ang ating pong mga kaisipan at hayaan natin na ito ay mailagay sa ilalim ng kapamahalaan ng puso at hayaan natin na tayo po ay makalampas sa ating limitasyon because all the truth is stand beyond limitation of men. Hindi po doon sa loob. Dahil lahat ng bagay na nasa limitation ng tao ay hindi niya kayang tanggapin ang mga bagay na katotohanan, lalo't higit kung ito ay masaling yung pong kinagisnan, ay talaga pong magre-react po dahil yun po yung kaisipan ng tao. Naging limitado ayon doon sa mga bagay na nakita, narinig, at mga bagay na naihayag dito sa daigdig na ito. So, kung may Biblia po tayo, magipagbukas po kayo sa akin sa John chapter 8 verse 42 hanggang 44. Jesus said unto them, If God were your Father, you would love me, for I proceeded forth and came from God. Neither came I of myself, but He sent me. Why do you not understand my speech? Even because you cannot hear my word. You are of your father the devil, and the lust of your father you will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar, and the father of it. Father, we thank you for this day that we gather together, O God Almighty, kahit na sa iba't ibang mga dako nagmumula as long as Lord, ang tinig na ito ay makarating. I pray to continue, Lord. Let every word that is going to be revealed, Panginoon, ay ito ay manunuot sa kalamnan na kalakip ng apoy mula sa iyo sa bawat buhay, Panginoon, ng nakakarinig at anduroon ng kanila pong lubos na maunawaan, Panginoon, Lord God, ang katotohanan na, Lord, na ito'y amin pong tatalakayin sa araw na ito, Panginoon. I pray, Lord, na damitan mo kami ng karunungang kaalamang galing sa iyo. At salamat, Panginoon, for the presence of all your heavenly hosts na pinamumunuan ni Angel Gabriel at Angel Michael at higit sa lahat. We thank you so much, Lord, for your holy presence, O God Almighty, at ang bukas na pintuan ng kalangitan upang kami ay malaya to stand in your holy presence, Lord, as one together all day long. Father, we thank you. We give you praise, glory, and honor. The most wonderful name, Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. So, sa araw na ito ay ating tatalakayin hinggil po sa exposing the deeds of darkness. So, napakalaga na ito ay maunawaan po natin dahil mula po nung ipanganak tayo, apart from Christ, ay di natin natunghayan kung ano ang katotohanan hinggil sa Diyos, kundi ang nagiging bahagi ng ating kinalakhan ay bawang mga buhay na ito ay na-inhabit ni Satan sa ating mga physical na buhay. Kaya kung hindi natin malalaman, makikilala kung sino tayo, di natin malalaman kung ano ang pag-uugali o yung ng darkness sa buhay po natin. Kung titingnan po natin, paano po nagkaroon ng darkness? Dahil bago po lalangin o i-create ng Diyos ang planet Earth to become a paradise, ay nahatulan na po ni Satan or si Lucifer
sa kalangitan bilang praise and worship leader ng kalangitan, pero nagkasala po siya ng treason, kaya po inatulan po ng Diyos at pinalabas siya kasama yung 1/3 na population ng anghel mula sa kalangitan at ihinulog sila mula sa langit, mula sa heaven, at bago ihulog ay inalis ng Diyos yung kanilang mga angelic body. Kaya po sila po yung naging demonyo, devils, o mga evil spirit, evil forces na ito ay nahulog. At sa himpapawid, sa ibabaw ng lupa at ilalim ng lupa. Napakarami nila na ito'y pinamumunuan ni Satan na walang iba kundi si Lucifer noon. Kaya siya na si Satan. Kaya po, dahil doon sa kanila pong kalalagayan, nagkaroon po ng malaking chaos sa kalangitan dahil doon sa nangyari sa kanila, ay andoon yung pagsisisihan, kung sino ang nagkasala, kung bakit sila nahulog. So, dito, kaya po sila naging devil, o si Satan si Lucifer ay tinatawag na Satan, dragon, o devil. So dito, nung nakita ng Diyos ang planet Earth, dahil wala na po yung opisina ni Lucifer sa kalangitan, na ito ay magpapakita ng kaluwalhatian sa Diyos sa pamagitan ng mga pag-awit sa kalangitan. So nawala po, kaya nakita ng Panginoon ang planet Earth, ay kanya po niyang recreate, ay ginawa ito bilang isang paradise, pero naglagay siya ng maliit na continent, na maliit na bagay na area dito sa planet Earth, na ito ay ginawa niyang paraiso o Garden of Eden, na dito inilagay ang ating ninuno nung kanya pong nilikha. At doon sa kanilang mga remnant ay ito na yung magpapalawak hanggang ang buong planet Earth will become a paradise, a miniature of heavenly paradise supposed to be. Kaso lang si Satan po ay nanduroon na nagbabantay at nagmamanman. Kaya nung italaga ng Diyos si Adan at Eva, na sila yung mamamahala sa planet Earth. Dahil yung katawan na ito ay galing sa lupa, ay ito yung nagsisimbolo ng kapamahalaan kung sino ang maghahari, may karapatan, that authority to rule o magbantay sa planet Earth. Kaya ito ay kinuha ng Diyos sa lupa at dito niya ginawa na tao, parang tao, at inilagay ang kaluluwa o ang tao sa katawan na ito bilang kanyang tahanan. Kaya po upang mabuhay ang tao o maging buhay na kaluluwa, ay kinakailangan na ang Diyos ay maglagay ng puso or spirit mula sa Kanya, na ito ay magiging kabahagi ng pagkatao ng tao. Kaya nagiging tripartite being po ang kanyang pagkatao, spirit, soul, and body. So, sa katatayuan nito na nilikha ng Diyos, ay ninais ng Diyos na ang tao ang siyang magdadala ng kanyang larawan at kanyang kalikasan dito sa daigdig na ito. Kaya lamang si Satan po ay clever, ibig sabihin na kanya pong binabantayan, ginagawa ng Panginoon. Kaya noong sila po ay nanduroon na kanilang naatasan na magbantay sa planet Earth, ay nilinlang ni Satan ang ating ninuno. Dahil alam niya, nang sabi ng Panginoon, na huwag niyong gagalawin ang punong kahoy na sa kalagitnaan ng garden, dahil na ito ay nakakalam ng mabuti at masama, dahil once na ginalaw kayo ay siguradong mamamatay. So dito, ginamit ni Satan ang bagay na ito para malinlang na ang ating ninuno. Kaya po, nalinlang po si Eva at maging si Adan. Kaya dito na po, dahil sila po ay nagkasala through Satan, ay yung puso or spirit ay bumalik sa Diyos. Kaya napalabas po sila doon sa Garden of Eden.
Kaya doon na sa labas ng garden ay doon na po nagpatuloy na mabuhay si Adan at Eva, na nagkaroon po ng mga anak, at mga dito na po nagmultiply ang mga tao. Kaya lamang ay sa pamagitan ni Abel ay sana ay i-restore ng Panginoon ang mga tao sa kanyang piling, kaso lang ginamit ni Satan umuli si Cain upang sirain ang plano ng Diyos through Abel. Kaya po dito nasira muli at dumating si Seth, at dito ay dumami ang mga tao muli. Dumami ang mga tao, kaso lang ang mga tao, Genesis chapter 6 ay naging masama. Kaya nga nung tingnan ng Diyos ang mga tao ay nakita niya na ang kanilang mga puso ay masama na ang nilalaman nito. Kaya nagsisi po ang Panginoon kung bakit niya nilikha ang tao, dahil ito ay ginagamit ni Satan upang sirain ang layunin ng Diyos na itaguyod ang tao na siya ay magiging magtataglay ng kanyang kalikasan at kanyang kawangis. So nasira po yun. Kaya dumating po yung great flood hanggang naubos ang mga tao, 8 lamang ang naiwan. Yung 3 anak niya, yung asawa ng mga anak niya, at siya at kanyang asawa. So 8 po yung naiwan. Lahat ng mga tao na nandito sa planet Earth, maliban sa 8, ay namatay silang lahat. Dahil nung magumawa ni Noah ng arko na pinagawa ng Diyos for 120 years, na ito po ay tinapos niya, ang mga tao hindi sila naniwala. Bakit? Kasi yun po yung panlilinlang ng demonyo upang ilihis ang mga pananaw at paniniwala ng tao doon sa katotohanan para yung kanyang kasinungalingan ay ito ay masundan ng tao. Kaya anong nangyari? Kapahamakan dahil doon sa ginawa ni Satan. Kaya dito po ay umusad ng mga panahon, ang mga dispensation of time, hanggang si Abraham ay pinanganak at tinawag ng Diyos, at mula doon sa kanyang pagkatawag ay dito po ay binuo ng Diyos yung pangako. That is the dispensation of promise for 430 years na from the calling of Abraham hanggang doon sa Exodo nila Moses, ay naka-establish ang Diyos ng the great nation. The great nation na kanyang pinili, na kanyang naging bayan. Kaya po, makikita po natin na dito na po binuo ng Panginoon yung kanyang pangako concerning sa mga Israel, na yung covenant nila sa Israel ay everlasting covenant kay Abraham. At dito na rin ipinangako ng Diyos kay Abraham na dahil sa kanya, ang lahat ng mga tao sa buong daigdig ay kanyang pagpapalain dahil kay Abraham. Kaya po, nung natapos po yung 420 years, 30 years, ay dito na po dumating yung pag-i-exodo nila Moses at lahat ng mga Israelitas, na dito na ibinigay yung batas. The 10 Commandments at mga iba pang mga alituntunin na kailangan sundin ng mga Israelitas upang mapanatili nila yung kanilang sarili, being a natural descendants, na ito ay spiritually motivated because of the presence of the living God. Kaya dito na po ibinigay po yung batas na kanilang tuntunin sa kanilang patuloy na paglalakbay hanggang sila po ay magtagumpay. Kaya lamang, ang masakit dito dahil ginamit ni Satan the splendor of this world na makita ng kanyang mga bayan. Kaya dito ay nalinlang yung kanyang mga bayan. At naipokus nila yung kanilang atensyon
sa buhay na nakagisnan po natin bilang Gentile by nature. Kaya dito na sila nagkaroon ng yung pong pagkakasala. Dahil po, sila po ay nag-betray doon sa pagtitiwala ng Diyos sa kanila. Kaya yung batas na ito ay kailangan tuntunin nila ay ito'y naging sumpa sa kanila. Kaya napabilang sila ng makasalanan na katulad natin bilang Gentile by nature, na tayo po ay ipinanganak sa daigdig na ito na hindi kabilang sa bayan ng Israel, walang Diyos at walang pag-asa. Kaya po makikita po natin na during the time na natapos yung 430 years from Malakay na nahimik ang Diyos sa kanila at hinintay yung kapanganakan ng ating Panginoong Hesus upang dalhin na niya yung katuparan ng pangako ng Diyos kay Abraham for the regeneration of Israel. At magbubukas ng pintuan ng kalangitan para maisakatuparan yung linayon ng Diyos na ipinangako kay Abraham na lahat ng mga tao ay pagpapalain niya dahil kay Abraham. Kaya po, nung pumunta po ang Panginoon na ipanganak po rito, ay binalaan niya ang mga Pariseo na sila po yung mga perfect teacher of the law. Pero yung kanilang itinuturo ay isang bagay na nagdala ng sumpa sa kanila. Kaya sinasabi rito ng Panginoon, you are of your father the devil, and the lust of your father you will do. He was a murderer from the beginning and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. So ibig pong sabihin na ang mga tao o mga Pariseo, nagsasalita sila ng totoo. Pero yung kanilang mga buhay ay hindi nila napapatunayan. Ibig sabihin nagiging doble kara sila. Na kung kaharap mo ang isang tao ay napakabuti, pero kung nakatalikod ka kung ano ang mga sinasabi. Ganun po ang nangyayari. Kung sa magsalita ang isang tao sa iba, ang sasama mo, pero pagkaharap mo di naman masasabi. Ganun po ang kalikasan ng mundo. Na ito ay nakagisnan na ng mga Gentile by nature. Kaya po, bilang hintil, ay kailangan maunawaan natin na tayo po, from the beginning up to the crucifixion of Christ, ay kaaway tayo ng Diyos. Kaya lamang naghihintay lang tayo ng pagkakataon na bumukas ang pintuan at ito na nga. The dispensation of grace, ito na yung panahon na kung saan ang Panginoong Hesus ay dadalhin na niya na mabuksan na ang pintuan ng kalangitan para sa lahat ng mga tao. Kaya doon po pumunta po in the cross of Calvary. Kaya sabi niya, it is finished. Ibig pong sabihin, huling hininga niya bago malagot o mai-release yung huling hininga niya, nasambit ng Panginoon, it is finished. Ibig sabihin, tapos na yung batas, tapos na yung pong humanitarian principle of knowing the laws of God. Yung turo ng tao hinggil sa batas ng Diyos. Kaya po ito na yung darating. It is the dynamic principle of the Holy Ghost, because the dispensation of grace ay ito ay naibukas. It is the full operation of the Spirit of God. Hindi na po tao, kundi na kaisipan ng tao na mamumobilize ang kanyang kingdom. But it is the operation of the Spirit of God. Kaya po umusad po ang panahon, because that year ay about 33 AD or AD, ibig pong sabihin, the year of the Lord, 33 AD, nung makrucify ang Panginoon Jesus doon sa cross of Calvary. Kaya from 33 AD up to now is almost 1,994 years. 1,994 years ang agwat na mula nung mag-crucify ang Panginoon. Kaya dito, kumilos si Satan.
Dahil dito sa dispensation of grace, ay ito na po yung gagawin ng Panginoon to reconcile the whole world to God through Himself, through Christ Jesus. Marireconcile. Pero kumilos si Satan at maraming mga event na kanya pong ipinangon sa pamamagitan ng mga tao, sa pamamagitan ni Saint Ubilo ng Cloy na tiga Francia, ay siya po yung pinanggalingan ng All Souls Day, no, para alalahanin ang mga binatay, yung mga mahal sa buhay. Napakaganda yung mga sinasabi. Dahil maging sa TV at sa social media, ay ito ay pag-alala sa lahat ng mga mahal natin sa buhay pupunta sa sementeryo upang magtirik ng kandila. Na ito'y ginamit ni Satan upang malihis yung paniniwala ng tao na kailangan matagpuan nila ang buhay na Kristo. Kaya dito na nakapokus ang mga tao na kapag ka namatay, ipinapanalangin na lang para mapunta sa langit yung kanilang kaluluwa. Pero sabihin ko po sa inyo, hindi po. Dahil minsan lang binigyan tayo ng Diyos ng karapatan mabuhay sa daigdig na ito pagkatapos paghuhukom. Once na namatay ka, physically, yun na yung hatol sa iyong buhay. Kung anong pinili mo at hindi ka lumipat sa kingdom ni Jesus Christ habang nabubuhay ka, sa impyerno ka na pupunta. At di mo na mababago kahit na ilang milyong kay pagdasal. Hindi na po. Kaya makikita po natin ay ginawa po ni Saint Ubilo noong 998 years na ito po ay inilabas ito. Pero ang Panginoon doon sa Old Testament ay ipinagbawal na gagawin ito. Bakit? Dahil kapag namatay na ang isang tao, namatay ngayon, agad-agad na dediretso yung kanyang kaluluwa doon sa destiny na pinili niya. So, yung pong katawan na dinala doon sa sementeryo, ay ito po ay pinalitan na ng katauhan ng mga familiar spirit. Familiar spirit ay mga demonyo na gumagaya sa mga larawan ng ating pong mga ninuno na namatay. Marami sila. Kaya ayaw ng Diyos nang sabi niya, doon sa Deuteronomy chapter 18, na hindi ko gusto na makita ninuman sa inyo na nakikipag-konsulta sa mga familiar spirit. Kaya ang daming pumupunta, tinitirikan ng kandila, pero sinong tinitirikan nila doon? Kundi yung mga familiar spirit. Puro mga demonyo ang nandun sa sementeryo. At ang sabi ng marami ay Kampo Santo. Paano magiging sa santo ang nanduroon? Kaya inilihis ng Satan ang mga tao para mailigaw. Kasi gusto ni Satan na sa kanyang pagdating ng paghahatol ng Diyos sa kanya, ay maraming mga kaluluwa na mapapasama sa kanya doon sa apoy ng impyerno sa walang hanggang pagdurusa. Kaya ko inihayag ito dahil kailangan malaman ng buong mundo. Pari sabihin natin, Pastor, para lang alalahanin ang mga natin sa buhay. Bakit kailangan pa doon? Bakit hindi doon sa loob ng bahay ninyo? Ang pag-alala ng ating mga mahal sa buhay ay hindi na kailangan titingnan po yung puntod dahil lupa po na yon. Kundi tayo, kung ikaw ay mabuting anak, doon mo makikita, maaalala ang iyong mga magulang. Yun yung paggalang mo sa magulang mo, sa uri ng buhay na ito ay nakalakip sa iyo sa iyong paglaki. Kung yung magulang mo ay sabungero at ikaw na anak sabungero rin, ayan, iginagalang mo siya. Dahil yun yung minamana mo at hindi na pupunta ka para alalahanin, mismo na buhay mo ang naghahayag ng paggalang mo sa magulang dahil ginagawa mo yung kanila pong naumpisahan sa buhay.
ayaw ng Diyos. Kasi sa sementeryo, doon po pumupunta yung mga tao na ginagamit ng spirit of witchcraft para doon kumukuha ng lakas. Kaya mga alas 12 ng gabi, alauna, nandun sila sa sementeryo. Dahil kinukonsulta nila itong mga demonyo na ito'y nagpapalakas sa kanila. Kaya yung lakas nila ay yung pagtangkilik ng tao. Kaya makikita ninyo, maglagay ng kandila, maglagay ng pagkain. So yung pagtangkilik sa kanila ay nakakaipon sila ng lakas at kapangyarihan upang lalo pong idiin ang tao sa daigdig na ito upang mapunta sa impyerno. Kaya makikita natin, ano pa yung ginamit ni Satan? Yung All Saints Day. Ginamit po ni Satan, ang All Saints Day ay nag-originate kay Pope Boniface IV. Pope Boniface IV. Ibig pong sabihin na siya po yung pinanggalingan nito nung kanya pong pinapanalig yung pong idinidedicate yung pong kinalalagyan ng rebulto ni Mary, ni Mary, yung nanay ni Jesus. Kaya doon nag-umpisa at idinideclare yung mga sasanto sa kanila, it is originated from the Catholic Church. All Saints Day, na ito ay pinapractice din ng mga Orthodox. At sa ngayon, itong mga papastor ay ginagawa rin dahil para lamang daw maalala ang mga kapatid na nangamatay na mga sasanto. Pero kung ang santo ka, wala ka namang kamatayan, physical lang ang nawala. Dahil ang kaluluwa ay hindi po namamatay. Kaya, yun po yung ginamit ni Satan para mailihis upang ang tao ay yung compromise sa mga itinayo ni Satan. At ang daming nalilinlang. Kaya ngayon, pati mga Kristiyano, ay sasabihin na, All Saints Day ngayon. But it is nanggaling po kay Satan sa pamamagitan po ni Pope Boniface IV. Kaya ito ay nag-originate noong 609. Sumalayo na po. Nung na-crucified ang Panginoon noong 33 AD, ay lumabas po ito maging yung All Souls Day noong year 998. At yung All Saints Day ay na-originate noong year 609 AD. So, ganun po. Kaya ang mga tao, kampante na lang. Hinihintay yung November 1 and 2 upang alalahanin yung kanilang mga malsabuhay, magtitipon-tipon na ito'y bigkis daw sila ng pag-ibig at andun tinatangkilik nila ang Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga patay. Kaya nga sabi ng Panginoon, sumama ka sa akin. Sabi niya ng Panginoon, nang sabi yung tao, Panginoon, ilibing ko muna yung aking patay bago ako sumama. Ang sabi ng Panginoon, pabayaan mo na ilibing ng mga patay yung sarili nilang mga patay. Dahil ang kalagayan ng buong mundo, nung nasa ilalim na ng kasalanan, ay hindi na buhay, kundi patay. Kaya nga itong mundo na ito'y kinagisnan natin, this ay na-inhabit. It is the devil's habitation. Na ang batas na kumikilos sa bundong ito, na umalipin sa mga tao, ay law of sin and death. Law of sin and death. Yun po yung batas na kumikilos. Kaya ang mga tao, kurap na ang kanilang pag-iisip.
na ang kanilang ibinabangon at ginagawa ay yung batas na ito'y nanggaling sa kadiliman, na ito ay law of sin and death. Na hindi nila alam. They are ignorant about the truth. Kaya makikita po natin na yung pagpunta ng Panginoong Hesus in the cross of Calvary is to reconcile the whole world to God through Himself. Pagka sinabing reconcile, ibig pong sabihin na lahat ng mga tao na papasok in the dispensation of grace ay mai-establish lahat through that heartbeat ng Panginoon, na lahat ay maging isa, one together. Hindi na kailangan na sabihin, ipanalangin natin na lahat ay maging isa tayo, magkaisa, mag-iibigan tayo. Bakit? Because once we are belong to that dispensation of grace, ibig sabihin automatically na ikaw, yung damdamin mo, yung kaisipan mo ay alipin na ng tunay na pag-ibig ng Diyos. At yung tao, yung kapwa mo, mararamdaman mo na maging isa kayo. Kaya yung love your neighbor as you love yourself, ay ito na po yung katuparan. Hindi po ito isang salita lamang na isang kasinungalingan. Kaya po, noong nakita ni Satan doon sa unang first journey, Acts chapter 1, ng mga Israel, first spiritual journey ang Israel, ay nakita ni Satan yung tunay na pagiging isa nila. Kaya nakikita natin na kaya nilang ibininta yung lahat ng kanilang ari-arian at dinala yung pinagbentahan sa harapan ng mga apostoles, at ito'y hinati-hati nila ayon sa pangangailangan ng bawat isa. At sabi ng banal na kasulatan ay hindi na sila nangailangan pa. So, ibig sabihin nandoon na yung kanilang pagtataguyod sa kingdom ng Diyos ay umuusad, lumalago, dahil nagiging isa sila, tumataas, at marami na silang maaabot. Kaya nangamba si Satan, dahil kapag ang mga Kristiyano ay maging isa silang lahat, sila po ay, si Satan at kanyang mga cohorts, ay manganganib, dahil lahat ay magagawa ng pinakakatawan ng Panginoong Hesus, which is the living church, na itatag at itaguyod ang kaharian ng buhay na kaharian ng Diyos laban sa kadiliman, sa puwersa ng kadiliman. Kaya si Satan, kung ano yung ginawa ng Panginoon doon sa Tower of Babel in Genesis chapter 10, na noong si Nimrod, the greatest hunter, ay kanya pong ginamit ni Satan si Nimrod upang establish ang mga tao, mga Gentile by nature, na magsama-sama at magkaroon na magiging iisang isipan, iisang salita, iisang layunin, upang itayo yung Tower of Babel hanggang sa langit. Dahil si Satan na hindi po tumigil, maging doon na nasa kalangitan siya, na nandun pa siya, ay ninais na niya na sabi niya, I will sit at the throne of God. I will be like God. So ibig sabihin, bilang created being, ay ninais niya na maging kaparehas ng Creator. Kaya doon hinatulan ng Diyos si Lucifer na naging si Satanas. Kaya hindi po niya i-give up
Dahil yung inorganize ni Nimrod na mga tao na magtatayo ng tower, ay ang sabi ng Diyos, sabi niya, magagawa nila na yung tower ay aabot dito sa langit dahil iisa sila. Iisa sila. Kaya sabi ng Panginoon, upang hadlangan sila, dahil sabi ng Panginoon, ipinangako niya na hindi na niya papatayin ng tao kapag kayong rainbow ay nakikita ng tubig. Kaya ang sabi ng Panginoon ay bababa tayo and let us confounded their language. Sirain natin yung kanilang salita na hindi sila magkakaunawaan. Kaya bumaba sila ng Diyos at sinira nila yung kanilang iisang salita, iisang damdamin, iisang direksyon ng kanilang gagawin. Sinira ng Panginoon hanggat hindi na sila nagkakaunawaan. At yung panahon na yon ay dumating hanggang sa panahon natin. Kaya makikita po natin, the more language ay maidadagdag, the more confusion ay nagra-rise up. Ganun po yung nangyari. Pero praise God, dumating po yung dispensation of grace. Dahil hindi po nakayanan ng bayan ng Diyos na tuparin yung mga pangako ng Diyos, ito pa rin yung kanyang mga batas o alituntunin na kanilang gagawin. Na ito yung itinuturo naman ng mga Bible school to study the Bible. Kung hindi nagawa yung mga bayan ng Diyos, how much more tayo yung mga Gentiles? Sa akala ninyo, na sa pag itinuro ng tao, sa tao, kaya ba nilang sundin? Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, kung susundin mo ang batas ni Moses, the 10 Commandments na lang, kapag na-violate mo yung isa doon, you violate the whole law. Kaya po, si Satan ay kumilos. Kaya itinatag niya yung Bible School. Ginamit niya si Mr. Simpson ng Nyack College in 1882. Na sila at saka si Mr. Moody noong 1887, sila yung nag-umpisa ng Bible School sa Amerika at Canada. At ito ay sinundan ng mga Baptist, Bible Baptist, at mga iba-iba pang mga denomination. Dahil ito lamang ang tanging pamaraan ni Satan para sirain yung pagiging isa, yung umuusbong na lumalakad in the power of the Spirit of God. Kaya tingnan mo ngayon, ano ang larawan ng mga Kristiyano ngayon dito sa daigdig? Actually po, ang Bible College, ay ito po ang tawag dito is seminary or theological seminary. Ang pagkakaiba ng theology at saka Bible studies, ang theology, it teaches about God. And the Bible study, it teaches about the Bible itself. Kung pag-aaralan, hinggil sa Diyos, ano ang malalaman mo? Ano ang maituturo ng tao using the written book? Dahil mismo si Pablo ay nagsabi na ang tao, ang nakakakilala lamang sa kanya ay yung Espiritu nasa kanya. And apart from Christ, without the indwelling presence of the risen Christ, then the Spirit na nasa tao, whether na nasa Bible school or nasan man, they are still living with the spirit of this world. Kaya nga, di mo kilala ang sarili mo na mapagmataas ka,
mayabang ka, di mo tatanggapin yan. Pero yung espiritu na nasa sayo, kilala ka na mayabang ka at mapagmataas. Yun po yung sinasabi. At ang sabi ng banal na kasulatan ni Pablo, maging ang Diyos, sabi niya, ang nakakakilala lamang sa Kanya, ay yung espiritu na nanggaling sa Kanya. Kaya sinabi niya sa mga Korinto, ba't hindi natin tinanggap ang espiritu ng mundong ito, kundi ang espiritu ng Diyos. Para mapag-alaman natin, maunawaan natin ang lahat ng mga bagay na nais ibukas at dalhin ng Diyos sa bawat isa sa atin. So makita natin, ginamit ni Satan para sa pamamagitan ng pangunawa ng tao hinggil sa nasusulat, ay ganito po ay sinasalarawan sa mga tao. Pero ang problema, nakilala ba nila yung Diyos na itinuturo? Dahil nag-originate lang sa tao. Sa karunungan ng tao. Kaya makikita ninyo ang dami-dami. Doon sa online, meron silang Bible study, book to book. Pinag-aaralan lahat ng mga book doon sa Biblia. Pero sabi ng Panginoon, it is finished. Ibig pong sabihin, if the dispensation of grace is the full operation of the Spirit of God, ang mahalaga rito, nung binasa mo ang banal na kasulatan at sinundan mo ito at natagpuan mo ang buhay na Kristo, tapos na yun. Ibig sabihin, nung natagpuan mo siya at isinuko mo ang iyong buhay, then pumasok sa iyo, nagtrono sa iyo, He indwell Himself. Kaya sinabi ni Pablo in 1 Corinthians, that do you not know that your body is the temple of the living God? He indwell Himself. Dala po yung Espiritu na ito ay idadamit sa iyo mula sa Kanya upang palitan ng mga demonyo yung nanglilin lang sa kaisipan mo. Nanliling nang ginagamit ang karunungan mo para matanyag ka. Kapag tinawag ka na reverend, kapag tinawag ka na bishop, mataas na yung pelyo mo, mataas na yung tenga mo. Kaya kinukonsider ka ng buong mundo. Pero ang Diyos never na kinonsider ka. Because only them that receive the grace of God, which is the Spirit from God, na maidamit sa iyo, yun yung papalit sa mga espiritu na ito ay nanlilin lang sa kaisipan mo through the Bible. So yun po yung nangyari. Kaya po, nakakaawa ang mga tao. Dahil yung pagkilos ni Satan sa paggamit ng mga kaisipan ng tao, karunungan ng tao, hindi ba nagkaroon ng pagkakawatak-watak? At sasabihin natin, magkakapatid tayo kay Kristo? Malaking kasinungalingan. Gaya ang sinasabi ko, hindi tayo magkakapatid. Siguro magkakapamilya. Cousin, second cousin, third cousin, fourth cousin, fifth cousin. Pero hindi na tayo, hindi na tayo magkakaano-ano. Pero hindi yun yung layunin ng Diyos. Ang layunin ng Diyos is to establish all mankind to be reconciled to Him and to be as one together. Kapag ka-reconcile tayo sa Diyos, then we are also being reconciled as one together, living in the law of love. Mobilizing by the Spirit of God. Kaya ang daming matatalino. Kaya hearing the Word of God ay hindi mo yung babasahin mo yung Biblia na malakas o gagamit ka ng audio para marinig mo. That is not hearing the Word of God. That is hearing the Scripture.
But the Word of God itself came from the voice of the indwelling presence of the risen Christ in your life. Hindi mo siya naririnig kasi hindi ka nakapokus sa Kanya. Hindi mo siya naririnig dahil ina-acknowledge mo na marunong ka, nauunawaan mo ang mga kasulatan. Kaya di mo siya marinig. Ang naririnig mo ang tinig ng demonyo na nasa sayo na sasabihin, o ikaw ay merong kay tinitingalanan ng tao dahil ikaw ay may mataas na posisyon. Kagaya ngayon, yung pagkaroon ng pagiging isa, pagsama-sama ng lahat ng mga organisasyon. Kahit na anong organisasyon, once sama-sama sila, na sila lahat ay mga member of the governance concerning that chaplain. Ang yayabang pa. Sasabihin spiritual, kapatid, kahit na basahin mo ang Biblia sa kanila, hindi sila magiging spiritual because it's only turn a person to become spiritual kapag ka lubos nang na-crucify the consciousness of the flesh na dito po kumikilos si Satan. From within, a carnality of men. Kapag dito ay na-crucify na ito, then pwede ka nang mag-start to live in the consciousness of the Spirit. Hanggat hindi na-aabulis itong unang buhay na nakagisnan natin from the life of Satan, still, you are still controlled by demonic forces. Kaya makikita ninyo ang daming mga pastor. Papastor bakit? Dahil meron silang certificate. Pero yung kanilang pag-uugali ay isang good works lang. But concerning the transformation sa spiritual na katotohanan ay wala. Ginagamit ni Satan ang karunungan ng tao. Kaya makikita ninyo, mga papastor, uusigin yung kapwa niya pastor para lamang magpasikat sa kanyang kapwa yung mga mayayaman para doon sila makakuha ng mga suporta sa sabihin lingkod ng Diyos. Inuulit ko po sa inyo, we are only considered as a servant of God when we are transformed to live in the grace of God, which is the Spirit from God. Dahil the grace of God, kapag dito ka nabuhay, the Spirit that Jesus is going to na idamit sa'yo, ay magiging kabahagi ng iyong buong pagkatao. Ito na yung pinakapuso mo. Plus the indwelling presence of the risen Christ. Bakit? Kasi nasa huling yugto na tayo. Itong dispensation of grace ay ito na po yung end time, the beginning of end time. Wherein the whole world ay mabibigyan na ng malayang pagpipili. Whether they are going to get out from the kingdom of Satan through the law of the flesh and the kingdom of men through the law of the mind to enter into the presence of the risen Christ. Dahil hanggat hindi po nasusupil yung karunungan ng tao, hindi mo makikita ang spiritual na realidad. Hindi mo makikita. God is spirit and we need to be transformed into a spiritual man. Hindi dahil binabasa mo yung Biblia, spiritual ka na. Katagpuin mo, hanapin mo. Sabi nga ng Panginoon, John chapter 5 verse 39, sinasaliksik ninyo ang kasulatan dahil dito naniniwala kayo na may buhay kayo na walang hanggan. At totoo, sabi niya, dahil ito ang nagpapatunay sa akin.
Verse 40, ang sabi niya, pero di naman kayo pumunta sa akin upang magkaroon kayo ng buhay. So yun po yung pinaka mabigat, pinaka mapanganib na kalagayan ng tao when you are living doon sa karunungan, sa sinasabi ng karunungan ng tao. Kaya hindi mabitaw-bitawan. Dahil ang karunungan ng tao, never na tumatanggap po siya doon sa realidad ng katotohanan ng Diyos. Bakit? Kasi pagka pumasok ka sa Bible School ba, para makompleto mo, kailangan minimum 4 years na kailangan mag-aral ka. Para pag-aralan mo lang yung nasusulat. Pero nakita nyo ba, yung sinasabi ng banal na kasulatan na yung pagdating ng Panginoong Hesus in the cross of Calvary, He abolished in Himself, in His flesh, the enmity and the law of commandments contained of ordinances, to make the two as one body through slain in his body, in his flesh, the enmity thereby. Nabasa niyo ba yon? O pinipili lamang ninyo yung mga magaganda na pangako ng Diyos sa kanyang bayan at inire-relate natin sa mga tao na hindi naman ito mag-work sa mga tao kahit maniwala sila. Dahil ang kailangan dito ay yung maipakilala mo ang buhay na Diyos. Dahil lahat ng katuruan from the law, the dispensation of law, from the Exodus ng Israel mula doon sa Egypt up to the crucifixion, that is under the law. At yun yung sinasabi ni Pablo sa Romans chapter 3 verse 19, na ang sabi niya na kung ano ang sinasabi ng batas ay para lamang sa mga taong nasa ilalim ng batas. But Christ is the end of the law. Ibig sabihin, tapos na. Kaya nga sinasabi ng book of Isaiah, ng propeta Isaiah, do not ponder the past, nor the former things. Huwag nyo nang isipin yung mga natalikdan at balikan yung mga nakaraan. For I, the Lord your God, make new things, even make a river in the wilderness. Bakit nakatunghay pa ang tao sa mga nakaraan? When in fact, in this dispensation of grace, it is the full operation of the Spirit of God. Inire-replace ng karunungan ng tao upang hindi magtagpuan ng mga tao ang buhay na presensya ng nabuhay na Kristo. Yan yung problema. Ngayon, bakit ko sinasabi? Hindi ko intensyon na saktan kayo na kayo'y nakapag-aral. Kundi ini-expose ko the deeds of darkness. Masasaktan kayo because yung buhay ninyo is in darkness. Panahon na para magising. Hanapin mo ang presensya ng buhay na Diyos, buhay na Kristo, at hayaan mo na sila through the grace of God and the risen Christ na sila yung magdala sa iyo sa katuparan ng kanyang misyon. Hindi yung programa ng tao dahil sa karunungan ng tao. But it is the program of the risen Christ. Kaya nga lagi kong sinasabi that Bible school is not ordained by God. It is ordained by men. Kaya makikita ninyo, inisa-isa ko na kung saan nagsimula itong Bible school in America and Canada.
through Mr. Simpson at saka si Mr. Moody. Moody Bible Institute, na kanyang pinag-aralan yung kasulatan at ito ay inisa-isa na itinuturo sa mga tao. Na yung Old Testament, nakikita yung kanyang hinggil sa Diyos at ito yung itinuturo. Pero never na nakilala kung sino yung buhay na Diyos. That in dispensation of grace ay dito na magpapakilala ang Diyos. So si Jesus Christ being si Kristo, the Son of the living God, sa kanyang pagbaba. Kaya nga papasok na sa buhay ng tao. He enthroned himself upang magpakilala niya. At para maunawaan yung papasukan niya, dadalhin niya yung spirit o puso galing sa kanya at idamit sa tao. Kaya kung nagpakilala siya, makikilala mo siya. Kaya nga sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, nang sabi niya, you shall know the truth, and the truth shall set you free. John chapter 8 verse 32. Kaharap na nila ang Panginoong Hesus, pero never nakilala nila kung sino talaga siya. Alam nila ang Panginoon, pero di nila kilala. Nasabi ni Peter that He is Christ, at totoo, but they do not know who is Christ. Kaya nga, doon nung umakyat ang Panginoon in the cross, nung nabuhay siya, nagpakilala sa kanya, nagpakita pa sa kanyang mga disipulos, pagkatapos na bumaba doon sa Abraham's bosom sa ilalim ng lupa, upang itong lahat ng mga nangamatay na mga Israelitas ay aakyat na sila sa langit through His death. At hindi nagdiretso ang Panginoon, kundi pinuntahan niya ang mga disipulos dahil marami pang naiiwan na mga Israelitas na kailangan ma-regenerate sila. At ang sabi ng Panginoon, pumunta kayo doon 10 days before the day of Pentecost. Maghintay kayo sa upper room at tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba ng Espiritu Santo, and you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, Judea, and Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Yung pong witness unto me ay hindi po sa salita, kundi sa buhay, because God, Jesus, is indwell Himself in our mortal being. So we are going to stand as His representation to be a witness concerning the written word. Buhay ng tao. Kaya doon nung nakababa siya at nakapasok sa kanyang mga disipulos, 120, doon nilang nakita, doon nila nakilala si Kristo. Kaya nung lumabas sila, makita po ninyo, mag-umpisa that spiritual journey of Israel. Ang daming tao na pumunta. Hindi dahil nakita yung mga disipulos, kundi dahil nakikita nila ang buhay na Kristo in the life of all these disciples of God. Yun po yung kagandahan. Kaya nga, makikita ninyo maraming mali. Gusto natin, pinapanalangin natin na ang presidente, mga senador, mga congressmen ay magkaroon ng unity para i-implement yung makakatulong sa mga tao. Pero ikaw na iglesia na nagsasabi, Kristiyano, ang mahalaga sa iyo yung pangalan ng organisasyon nyo na maitatag. Kung tayo ay hindi natin maisasaayos, yung pong pagiging isa, paano mangyayari? Yung layunin yung pinapanalangin mo, because yung pong panalangin natin ay hindi yung bibig lang, but it is yung pong tinatayuan nating buhay. At paano sila, kahit na ituro mo ang buong Biblia sa mga gobyerno, sa lahat,
As long as di nila makikilala ang buhay na Kristo, paano mangyayari? Kaya po mga minamahal na mga kapatid, panahon na para magising tayo. Alisin na ninyo, ibaba na ninyo ang sarili ninyo, huwag nyo nang ipaglaban kung ano yung natutunan ninyo. Ang ipaglaban ninyo yung nangyayari sa buhay ninyo because of Christ. Kaya po, mahal ko kayong lahat, hindi ko intensyon na manakit ng damdamin, kundi gusto kong i-expose ang deeds of this world, of darkness. Kaya ito po, yung mga bahagi, mga ibang mga pagkilos ng demonyo para linlangin ang buong mundo. Kaya magandang araw po sa inyong lahat. Father, we thank you for this day that you have given us. We thank you for the word. I pray to continue, Lord, na kumilos, Panginoon, ayon sa mga katotohanan na ito, na bawat na inabot ng tinig ay magkakaroon ng kaganapan, Panginoon. That every one of us, Lord God Almighty, will be your dwelling place, O God. A tabernacle, Lord God, up to the end of all things. Father, we thank you in Jesus' mighty name. Amen.